So this is problem number 5. So this is continue of the last problem natin sa mechanics of the formable bodies. So the problem number 5. So the question is for the truss shown in the figure, calculate the stress in the members CE, DE, and DF. And the cross-sectional area of the each member is 1.8 inches squared. Indicate the tension or compression. So sa madaling salita daw, it's either na compression or tension na makukuha mo, no? So ibig sabihin, kung hindi siya tension, edi compression. So ang kailangan na, kung makikita po natin yung problem, kung i-analysis po natin, ang hinahanap lang natin yung member CE and DE and DF. So ibig sabihin, pag ganyan po, yung specific section yung hinahanap, ibig sabihin lang nun, method of section. So yun yung kailangan natin gamitin. So, alam natin sa method of section, meron tayong summation of forces vertical is equal to 0, summation of forces horizontal is equal to 0, and summation of moment at O is equal to 0. Yan yung method of section. Ngayon, sa method of joint naman, meron tayong method of joint na summation of forces vertical is equal to 0. Summation of forces horizontal is equal to 0. Yan yung concept o yan yung equilibrium condition ng method of section pati method of joint. So, this is section. And this is joint. So ngayon, ibig sabihin kung mapapansin natin, mas marami yung condition ng section kasi meron tayong summation of moment of O. O sa madaling salita, mas mataas yung section natin kumpara sa joint. So ibig sabihin lang nun, yung method of section na to, pwede siyang bumaba sa condition ng joint. Kasi meron siyang dalawa, which is kapareho nito. No? So pwede siyang bumaba. So kapag ganito yung hinahanap, specific section, so hindi mo na kailangan kunin yung bawat member nito, no? Hindi natin kailangan isosolve lahat ng member niyan. Kasi hindi naman pinapahanap yung stress ng bawat member, which is yung each member. Ang pinapahanap lang dito is yung stress ng tatlong member na to. So let's say kailangan mo muna natin yung kunin yung support natin sa F, no? Kailangan natin kunin yung support natin sa F. Pero hindi na natin kailangan kunin yung support natin sa A. So mamaya explain ko kung bakit hindi natin kailangan kunin yung support natin sa A. So, kunin natin yung forces, yung support sa F. Magmo-moment tayo sa A. So, summation of moment at A is equal to 0. Positive is clockwise. No? So, lahat ng ikot ng clockwise is gagawin mo lang siyang positive. So, yung 30 kips, ikot papunta doon. So, this is 30 times what? Yung distance, papunta hanggang dito, is 8 feet to 8 feet. This is 16 feet. So, siguro ang formula kasi ng moment, force times distance. Eh, ang force natin yung 30 kips na yan. Ngayon, pag umikot yan papunta kay A, kasi doon ka nagmo-moment, magmo-multiply yan sa distance niya. From point E to point A, which is yung 16 feet. No? Yung total distance. So, equal lang natin yan sa support sa RF. Which is yung RF multiply by distance. Ano yung distance niya? From point F to point A. 8 plus 8 plus 8 is 24. So, yan. So, i-divide mo lang yan by 24. So, RF is equivalent of what? Equivalent na 20 kips. So, ibig sabihin 20 kips ito. 20 kips yung unit kasi yung forces natin is naka-kips. Ngayon, hindi na natin kailangan kunin yung support sa A. So, bakit hindi natin kailangan kunin yan? Dahil, kung titingnan po natin yung hinahanap, specific section lang, no? Ito lang. Ito. So, hindi naman pinapahanap yung member dito. So, hindi natin kailangan yung support dito. Unlike kung each member, kailangan natin yung support dito, na? So, dahil hindi na natin kailangan, ang gawin natin, mag-joint na lang tayo sa F. So, sir, bakit nyo gagamitin yung method of joint kung method of section yung concept natin? Kasi specific section. Kasi ganito yan. Yung method of section, pwede ka bumaba sa method of joint. Kasi meron siyang vertical pati horizontal. So, pwede natin gamitin yung method of joint. Ang bawal lang gamitin, yung method of joint, hindi ka pwedeng tumaas sa method of section. Bakit? Kasi wala kang moment. Di ba? Wala tayong moment na equation. So, mag-joint tayo. Try natin mag-joint sa F. So, kung mag-joint tayo sa F, no? Joint sa F. Ang ano natin dito, ang free body diagram, pag nag-join ka sa F is ganito. Meron tayo dito, meron tayong support dito, at meron tayong horizontal dito. No? Yan. So, this is what? This is 20 kips. Yung support dito, kasi yan yung support dito. Then ito, yan yung member ng
DF o FD, pareho lang yan, DF. And ito naman yan yung member ng FE. So this is, gawin na lang natin EF, no? Ngayon, meron tayong slope dyan. Meron tayong slope dito. So I think familiar kayo sa slope, no? Sa statics of rigid bodies. So ito talaga yung kagandahan. Pag malakas yung foundation mo sa statics of rigid bodies, pati sa physics, is hindi ka masyadong magkakaroon ng problema sa mechanics of deformable bodies, no? Makakasabay ka. So ngayon, ano ba yung slope natin sa horizontal? Ang distance dito is 8 feet. So ang gawin na lang natin is kunin natin yung lowest term yan, which is yung 4. Then ito naman, papunta dito is 3. Kasi ganito yan, meron tayong slope dito, di ba? So ito kasi 6. Ang lowest term ito, this is 3. So 3 na lang. Then ang hypotenuse is 5. So ang hypotenuse, ang paggawa ng hypotenuse is Pythagorean theorem. So I think marunong kayo mag-Pythagorean. So ngayon, tingnan natin. Ano ba yung hinahanap? Yung method of yung ano natin. Siguro pakita ko na lang dito kasi hindi naman sa lahat ng estudyante is marunong mag-Pythagorean o magkuha ng ganito. Paano yun kung although alam na nila yung dito, ilalagay dito kasi given na ito, nakalagay na. Pero yung ilalagay dito, hindi lahat marunong mag-Pythagorean. So ganito yun siya. C squared is equivalent of A squared plus B squared. So pag gumawa ka ng isang right triangle, ganito, maliit masyado. So this is A, this is C, this is B. So ano yung anon? Ito kasi given na ito, yung 3 kasi galing yan sa 6. Itong 4 given na kasi galing sa 8. Ang hindi given yung 5. So ibig sabihin hindi given yung C. So this is C squared is equivalent of A. Ano yung A natin? Yan yung 3. So this is 3 squared. Ano yung B natin? Yan yung 4. So this is 4 squared. So C squared is equivalent of what? This is ganito yan siya. Ano ito? Yung ano ito? 3 squared plus 4 squared is equivalent of C. So this is square root of 25 is equivalent of 5. Diba? So yan. Kaya naging 5. So ngayon, ang gawin natin dito, nasa na yun? At dito tayo sa DF. Inahanap natin yung member sa DF. No? So member sa DF, ano yung gagamitin natin? Summation of forces vertical or horizontal? Ngayon, sa paggamit naman ng dalawa na yan, kailangan isa lang yung anon. Kapag dalawa na yung anon, hindi natin pwedeng gamitin. Let's say, try natin na summation of forces horizontal. No? So, summation of forces horizontal is equal to 0. No? So, i-try natin. Ilan ba yung anon sa horizontal? Kailangan isa lang. Kasi kapag dalawa, hindi mo masosolve yung horizontal component. So, bilangin natin yung ano na sa horizontal. Dito. So, isa na yung member natin sa EF. Pangalawa, yung member sa DF. So, bakit meron bang horizontal ang DF? Meron. Kasi naka-incline. Alam niyo yan, pag naka-incline. Pag naka-incline, sa statics of rigid bodies pa lang, is meron dalawang component na tinatawag. Yung component ng y-axis at yung component ng x-axis. So, ibig sabihin, magkahati sila. No? So, sa madaling salita, kapag naka-incline yung member natin, meron siyang dalawang component na vertical pati horizontal. So, sa summation of forces horizontal na gagamitin natin, kailangan isa lang yung anon. Ngayon, kung bibilangin natin yung anon, isa yung member natin sa EF. Pangalawa, yung horizontal component ng DF. Pangalawa na. So, ibig sabihin, hindi natin pwedeng gamitin yung summation of forces horizontal. I-try natin yung summation of forces vertical. Pag hindi pa rin pwede dito, doon tayo sa summation of moment. So, try natin sa summation of forces vertical. Equal to 0. So, yan. Ito, yung vertical, ilan yung ano ng vertical? Kung dalawa ito, hindi rin pwede. Kailangan isa lang. Unang anon, yung vertical ng DF. Diba? Kasi meron yan dalawang component, vertical pati horizontal. Eh, hindi na natin kailangan si horizontal kasi naka-summation of forces vertical tayo. So, isa lang yung anon sa vertical. Kasi yung vertical component nito, ito sir, hindi ba ito anon? So, hindi siya magiging anon. Bakit? Kasi meron siyang value na 20 kips. So, hindi siya anon. Ang ibig sabihin ng anon, yung walang value. So, this is DF. This is DF. Multiply by slope. Ano yung slope niya? Ano bang ginamit natin? Vertical. So, ganito yung technique pag hindi natin alam yung slope na ilalagay. Pag vertical, ibig sabihin, yung nasa taas, yung pa-vertical. Yung 3. Then, always nasa baba yung 5. Itong hypotenuse na to. Ngayon, kung nalilito ka, ganito yan siya. Kung nalilito ka,
Kapag horizontal kasi yung ginamit mo, yung pang horizontal yung sa taas, yung 4 kasi yan yung pang horizontal na line. Ano lang to, technique lang to na hindi ka nagagamit ng SOHCAHTOA. So, yung 5 kasi, yung 5 always na yan sa baba. Kung gamitin mo ng submission forces horizontal, hanapin mo yung horizontal na line. Ito, yung 4, di ba? So, 4 yung nandito. Kaya lang vertical yung ginamit natin, kaya yung pa-vertical na line, 3. So, sir, are you sure na tama yung nilalagay natin? So, prove natin, di ba? Prove natin. So, kung babalikan natin si basic trigonometric, this is, ang mga quadrant na ganito, y-axis pati x-axis, is meron tayong tinatawag dyan na sine. Sine theta at cosine theta. Tama ba? So, bihira lang yung magbabalik ka pa sa basic, no? So, yung iba, tinatamad. Ngayon, tingnan natin. Kapag yung y-axis na yan yung standard. This is f of y. This is f of x. Sa madaling salita, yan yung standard. Ito yung standard, no? Standard mismo. Kapag wala tayong angle, wala man tayong angle dito, which is yung degree. Kasi ang ginamit natin is slope. Ngayon, kapag meron tayong angle, let's say meron tayong angle dito, na theta, magkakaroon na ng ibang concept. O sa madaling salita, lahat ng horizontal is gagawin mo lang cosine. Lahat ng naka-orientation ng angle na yun is gagawin mo lang cosine. So, hindi naman problema yun kasi hindi natin gagamitin yun dahil naka-slope tayo. So, hindi given yung angle. So, gawin natin dito. Ito lang yung tatandaan nyo. I-prove lang natin kung tama nilalagay natin dito, no? So, yung sin theta, ang standard niya is f of y. Ang cosine theta ang standard niya is f of x. So, sabihin natin, ano ba yung f of y? Sir, ang f of y is yung y-axis. So, yan yung summation of forces vertical. Kasi yung pa-vertical axis. Ito yung ginamit natin dito. So, ibig sabihin, ang kailangan natin dito is yung sin theta. So, sir, ano ba yung sin theta na yan? Yan yung magsuka-toa mga tayo. Toa. Tama? Yan. Ano yung sine? This is so. Kasi ang cosine is ka. Ang tangent is toa. So, sine. Ano ba yung concept ng sine? Opposite all over hypotenuse. Opposite all over hypotenuse. So, ano yung opposite dito? Yung A. Ano yung A dito? Yung 3. So, sabi daw, ilalagay natin sa taas. So, yung 3. Kasi yan yung opposite. Kasi opposite ito. All over hypotenuse. Ano yung hypotenuse dito? Yung 5. So, ilalagay lang natin yan sa baba. So, ibig sabihin, tama ito. 3 over 5. Diba? So, ganoon lang yan. So, kailangan malakas yung foundation mo sa trigo, and algebra, and iba pang importanteng math. Lalo na pag statics and physics. Importante kasi yan. So, ngayon, try natin. Yung DF lang hinahanap, umabot na tayo dito. So, yan. So, ano bang ginamit natin? This is positive is upward, no? So, gawin natin ganyan. So, ano ba yung mga forces natin dito? Nagamit natin yung DF. Ito, upward dito. So, positive. Kasi ang assumption natin, summation of forces vertical is equal to 0. Positive is upward. So, positive yung 20 kips plus 20. So, equal to 0. So, this is what? This is DF. 3 all over 5, multiply natin sa DF. Magiging 3 all over 5. Then, ito yung 20 kips na ito, i-transpose natin sa kabila. So, magiging negative kasi 20 siya. So, i-divide mo lang both side by 3 all over 5. Then, this is 3 all over 5. So, ang magiging value ng DF natin is what? DF is negative 20. Divide natin sa 3 over 5. So, gagawin ko na lang siyang mixed number. So, 1/2. So, this is negative, no? Negative yan. Kasi negative itong i-divide mo. So, this is what? This is compression. Kasi negative sign. So, sa madaling salita, i-compress niya yung member dito. So, okay lang naman para ma-resist niya yung support natin sa 20. No? So, alam nga naman, ihilayin niya. Ito kasi papunta na doon. No? So, walang gugukompress sa kanya. So, this is compression. So, ang DF natin, this is positive 30, 1/2. So, sir, bakit nyo ginawang positive? I-compression yan. So, wala naman problema kasi i-identify mo lang na C. The word compression. Kasi yun yung sinabi na, di ba? Kung compression yung sagot mo, lagyan mo lang ng C. So, yan. Pero, gagawin mo siyang positive. Pero, ilagay mo lang yung C para ma-identify na negative pala dun sa una. So, ano pang kulang natin? Yung member sa CE pati yung DE. So, try natin. Saan tayo mag-join? Sa E. Try natin mag-join sa E. Join at E. So, ganito yung itsura ng free body diagram sa E. Meron tayong DE. Meron tayong EF. Meron tayong
EB. At meron tayong load dito na downward na 30 kips. At merong line na naka-incline dito. So yan. Kapag naka-incline, ano nga yun? Merong slope. So meron tayong slope dito. Tama? Meron siyang slope. So tingnan natin ano ba yung itsura nito. So bakit pa tayo nauna sa E, no? So pwede naman tayo sa D para mahanap yung pinahirapan pa natin yung sarili natin. So try na lang natin sa D. Ano kasi ito, panghuli pa ito, no? Kasi tingnan mo kung gagamit tayo ng submission forces vertical, ilan yung ano na vertical? Isa. Pangalawa ito, yung member natin sa member natin sa EC o CE. Ibig sabihin dalawa yung vertical. So hindi natin masosolve yan. So doon tayo mag-join sa D. Kasi ang technique dito, ang ano lang tips dito, doon ka mag-join kung saan konti lang yung anon para hindi ka na mahirapan, no? So mag-join tayo sa D. So joint D. Pero wag kayong mag-alala kasi gagamitin natin itong joint sa E to solve the CE. Kaya lang unahin lang natin yung member sa DF. So the joint natin sa D, ganito yung itsura ng free body diagram. So pagpasensyahan niyo na lang yung drawing ko. Kasi hindi talaga ako mahilig mag-drawing. More on solving talaga ako. And analysis. So, yan. So, sabihin natin this is tension. Tension ng mga member. Yan. Yan yung joint natin sa diya. Itong mismong joint natin. So, ngayon tignan natin ano yung ano natin dito, mga value nito. This is DE. Tama? DE yan. Kasi yan yung member dito. Which is hinahanap natin ito. Di ba? So, ito. Ano yun siya? Yan yung DF. So, ano yung value ng DF? Ito yung value ng DF. Yung 3 na 1/2. Yan yung value ng DF. Tama? So, pero, meron siyang slope. Kasi naka-incline yan. So, ano yung slope niya kanina? Meron na yung gagamitin natin. Yung 3, and 4, and 5. Then ito, meron ding slope. Kasi naka-incline. So, ano yung slope niya? Kung ano yung slope kanina, yun din ang slope. Kasi same lang naman yung distance nila dito sa kabila. Di ba? Same lang yung distance dito. So, same lang yung slope. Kung same lang yung distance, same lang yung slope. So, this is 3, this is 4, and this is 5. So, ano yung hinahanap natin? Ang member sa DE. So, ilagay natin yung dito, yung DB. Kasi anon. So, ang hinahanap, yung member sa, sa D. Yung itong DE. No? Ngayon, kung gagamit tayo ng summation of forces vertical, ilan yung anon? Isa, yung DF. Ito, yung member dito. Pangalawa, ito, yung DE. Which is yan yung hinahanap. Pangalawa na. So, hindi pwede yung summation forces vertical, no? So, mamaya, yung hindi pwede na yan, pwede natin gawing pwede, no? So, meron akong tuturo mamaya. So, kung summation forces horizontal, ilan yung anon? Isa lang. Tama? Kasi yung horizontal component nito, so, horizontal component nito is isa lang. So, isa lang yun. Kasi given na ito, mayroong given na 33 and 1/2. So, kaya lang, hindi naman natin kailangan yung DF, di ba? Kasi wala dito. Yung DF kasi, DF. Hindi yung DF. DB. Ito yung DF. Hindi natin kailangan yung DB. Kasi hindi hinahanap yung DB. So, kung kukunin mo yung horizontal component nito, walang problema. Kasi kung makukuha mo yung horizontal component ng DB, masasolve mo na yung vertical component ng DF, which is yung DE na pala, DE, masasolve mo na. Kapag makuha mo yung horizontal component nito, which is magsasamisong forces horizontal ka na lang para makuha mo yung component ng DB sa X component. At the same time, ang susunod na gagawin mo, magsamisong forces vertical ka para makuha mo yung component nito. Kaya lang, mahaba yung solusyon, no? Tayo kasi, mas gusto natin yung maikling solusyon, lalo na pag nag-detect tayo ng board exam, no? So, hindi pa gandaan kung sino yung mahaba yung solusyon, yun ang panalo. Hindi yun, kasi ubos yung oras doon. Kung sinong unang makatapos, yun ang panalo. So, ngayon, ang gawin natin, i-analyze natin yung structural. Kung titingnan po natin dito, same yung distance, 8 feet at 8 feet. At the same time, same yung distance sa vertical, which is 6 feet. So, ibig sabihin, kung same yan sila, same lang ang makukuha mo ditong member. Ang member nito is ganito. Same lang yan. Kung ano yung member dito, ganun din yung member dito. Ngayon, sabihin natin na ito yung tinatawag nilang joint sa D, no? Joint sa D na symmetrical by symmetric.
Sabi natin na symmetric. Kasi symmetrical yung ano natin, yung distance, pareho. So, symmetric. So, pasensya na sa writing ha. So, symmetric. Ngayon, dahil symmetric yan, ang mangyari, this is BD. Yan yung ano dito. Yung BD. BD is equal to what? DF. Tama? Kasi symmetrical. Pareho lang daw. So, kung pareho lang, ibig sabihin lang yan, magmumultiply yan sila ng what? By 33 to the 1/2. Tama? So, this is what? 1/2, 1/3. Sorry. Baka 1/3 dito. So, 1/3 nga. 1/3 dito pala. Sorry, hindi siya 1/2. 1/3. Kaya pala nagtaka ako, iba yung result. 1/3. Yan. So, compression. Di ba? So, ibig sabihin, compression lang yung dalawa na yan. So, ang gawin natin, summation of forces vertical. So, ito yung kagandaan, di ba? Ang nangyari dito, hindi na tayo nag-solve ng, hindi natin kinuha yung summation forces vertical, horizontal ng component ng BD, kasi naalam natin na 33 and 1/3 lang yan. Which is same lang po yan dito sa kabila, kasi symmetrical. Pero kung gusto mong i-prove na ikaw na masipag mag-solve, pwede mong i-solve yan. So, siguro, yun na yung magiging assignment nyo. I-solve nyo yung horizontal component ito. I-try nyo kung ganito yung makuha mo. 99% na ganito yung makukuha nyo kasi symmetrical yan. Ito yung advantage pag alam mo pag symmetrical, edi copy mo na lang yung sagot. Equal lang sila. So, yan. Summation forces vertical is equal to 0. Positive is upward. So, ano yung mga kailangan natin sa vertical? Yung DE. So, sabihin natin ang DE is downward. So, this is negative DE. Ngayon, ano naman yung next natin? Yung ito. Yung ano ito? Yung member natin sa DF. No? So, ang member natin sa DF, this is negative kasi downward pa rin yan. So, downward. Sorry. This is positive pala. Ano yung compression? So, positive pala ito. Sorry. So, this is positive. Kasi kanina, kung nakikita nyo kanina, compression ng kanina, di ba? Negative 33 yan dito. Negative 33. Ngayon, pag nag-join ka sa D, magiging opposite sign lang yan. Which is maging positive. So, this is what? This is 33 multiply by slope. Sorry. Ano pa yun? 33 1/3 times slope. Now what? Vertical, no? So, yung pa-vertical, which is yung 3. All over 5. Yan, yung nagkasya. Ano yung isa? Ito, yung BD. So, nakuha natin yung kanina kasi symmetrical lang. So, kung symmetrical, edi pareho lang. No? So, this is positive dito. So, ito, kadugtong niya ito, do? Kadugtong. Hindi kasi nagkasya. Yan, this is what? This is 33 to the 1/3 times slope na 3 all over 5. Same lang yung slope. Is equal to 0. Ngayon, i-calculate nyo. Try nyo i-calculate. So, kapag ginalculate natin ito, no? Ito, i-calculate nyo yung 33 1/2 times, 1/3 pala, times 3 all over 5. 5 ito. Plus, 33 1/3 times 3 over 5. Then, ang result is positive. Tapos, ito transpose mo sa kabila para maging negative. Tama? So, this is negative DF. Ito, pag ginalculate mo ito hanggang dito, positive yung result. Then, ang result niyan is 40 kips. So, ang gawin mo, i-transpose mo sa kabila, magiging negative 40 kips. So, i-divide mo lang yan by negative sign. So, this is negative, negative 1. Yan. So, DF is tension. This is 40 kips, which is tension. No? Tension. So, nahanap na natin ito. So, ano na lang yung kulang? Yung member sa CE. So, ito na yun. Kaya nga hindi ko binura yan. So, yan. Nalaman natin na tension. So, tama din yung assumption dito kanina. Which is yung 40. So, kailangan lang natin is ito. Yung CE. So, hindi na nagkasi. So, burahin ko na lang ha. So, burahin na lang natin ito. Sige, natin. So, yan. So, dito tayo mag-solve. Ngayon, ito yung kailangan, member CE para makakuha na natin yung lahat ng member. So, gawin natin dito. Mag-summation forces vertical na lang tayo. Summation of forces vertical equal to 0. Hindi na natin gamitin yung, yung horizontal. Kasi hindi naman hinahanap yung EB and yung EF. Ang kailangan natin is ito. Which is pwede natin gamitin yung vertical kasi isa lang yung na vertical.
Kasi hindi ano nitong vertical na to kasi meron ng value. At hindi rin ano nito kasi meron din 30 clips. Ito lang yung ano, yung vertical component nito. So this is what? This is CE. So sabihin natin. This is CE times slope. Meron na yung slope ito. So yung slope nito is I think same lang kasi symmetrical din. So this is 5 dito. 4 dito. This is 3. So CE. So dahil vertical, yung pa-vertical. Yung 3. Yung over 5. Yan. So ngayon, ano ito? Downward, no? So this is negative 30. Then ito, upward. So this is positive 40. Is equal to what? Equal to 0. Pero yung C pala is negative din. Kasi ito yung horizontal niya. Alam siguro dumaan kayo sa quadrant, no? Yung basic natin sa quadrant. So pag dito yung y-axis, negative. So ito kasi pag yung kinuha mo yung y component, which is sa y quadrant niya dito sa y dito, negative yan. Kaya negative yung C. So, kabisaduhin nyo rin yung mga quadrant. Kasi sumasama yan sa quadrant. Sumusunod yan sa rule ng quadrant. So negative yung quadrant ng y component dito sa y-axis. So this is what? This is 3 over 5 multiply this C. This is 3, 5, CE. Then ito, negative 30 so positive 40 is positive 10. Transpose mo sa kabila, magiging negative 10. So transpose. I-divide mo lang yan both side by negative 3 over 5. This is negative 3 over 5. Yan. So this is CE. Negative divide negative. This is positive. So magiging tension. So ang sagot dyan is 16 to the 2 over 3. Keeps, which is tension. Kasi positive, no? So yan. Hanapin na natin yung stress. Nahanap na natin ito. So stress na lang yung kulang. So ano ba yung tatanungin ko? Ano yung formula ng stress? So lalong-lalo na yung mga CSU na yan, no? So yung lecture natin dati, yung last meeting natin, ang formula ng stress is what? Stress is equivalent to force all over area of the cross-sectional area. Force or load is same lang. So ang force natin sa kung tatlo yung nakuha natin member, ibig sabihin tatlo yung stress. So burayin natin to. So saan ba buburayin natin dito? Yung kailangan natin dito is ito. So tandaan niyo yung kanina, yung nakuha natin kanina. So yan. Siguro click na dito. Unahin natin yung sa kay CE. So stress at CE. Ano yung force ng CE? This is what? This is 16. 16 to all over 3. Ano yung area? Cross-sectional area, 1.8 inches. 1.8. So ano yung sagot? This is 9.26 PSI. Then naka-tension. Yan. So burahin ko ito. Tandaan lang yung nakuha natin kanina, yung mga value na yun. So yan. Tension na, tension. So PSI yung unit. Kasi naka-ano yan siya, naka-inches. Ito naka-kips. So this is KSI. So stress at stress at DE. Ito kasi di ba sir, kung natatandaan niyo ang area, cross sectional area, this is pi all over 4 times diameter. Kung hindi given yung cross sectional area. Kaya lang given yung cross sectional area na 1.8 inches, no? So given na yun. So hindi mo na kailangan yung gamitin yung pi all over 4 times diameter kasi hindi given yung diameter dito. Mismong cross sectional area na yung binigay. So this is DE. Ang DE natin, this is 40. Nakuha natin dito yung 40 kanina, no? 40 divide natin sa 1.8. So ulitin natin. So ang result is 22 PSI tension. Then yung stress sa pangatlo, yung DF. This is 33 1/3. Multiply natin by 1.8. Compress yan kanina, di ba? So, compress. So, this is what? This is 18.52 PSI compression. So, this is the final answer. Ito yung magiging final answer natin. Di ba? Ang tanong lang naman dun is, find the stress of the member CE, DE, and DF. So, yan yung magiging final answer natin. So, thank you po and God bless. So, kung may mga katanong kayo just in case na clarification, huwag mahiyang mag-comment sa comment section. So, sasagutin po natin yan. So, thank you po and God bless.